Ayan, ito po yung wheelchair ni Shelo na bigay ni Ma'am Josie. Ngayon, itatry po natin para makita nyo po kung okay ba kay Shelo yung wheelchair, para makita nyo po kung gusto niya o hindi. Saka kung kaya niya o hindi. Shelo, halika dito. Nagtatago si Shelo eh. Ayan, naikabit na po namin yung wheelchair kay Shelo. Kung mapapansin niyo po, ayan, hirap pa siya. Hindi niya po talaga kayang dalhin yung katawan niya gamit yung unang paa. Ayan. Kasi kung bibitawan po ni Papa Fernan, susub-sub lang po si Shelo. Ayan. Hindi niya po kayang gamitin yung paa niya sa unahan. Ayan. Ayan, ipakita ko lang po kay Ma'am Josie po na nagbigay ng wheelchair. Maraming salamat po kasi baka nagtataka din si Ma'am Josie bakit hindi ginagamit ni Shelo. Ayan. Hindi po kasi natin siya pwedeng pwersahin, lalo na po malambot yung kanyang buto. Kasi baka po magkaroon na naman ng panibagong damage sa buto niya kapag pinilit po natin ilagay sa wheelchair. Salamat po sa unawa, Ma'am Josie, at sa lahat po ng nagre-request na sana may wheelchair si Shelo. Ayan po, makikita niyo po na hindi niya po talaga kaya. Ayan. Lumungkot to. Subukan mo pa, ibaba mo dahan-dahan. Hindi, tingnan nga natin eh. Kung naaalangan si Papa Fernan bitawan din eh. Usog kayo naman, ano yun. Sige na, okay na pa. Oo, dapat kaya niyang itayo yung sarili niya, no? Ayan, in-adjust na po ni Papa Fernan yung wheelchair ni Shelo. Kung makita po natin na hindi niya pa rin po talaga kaya. Hindi pwedeng bitawan ni Papa Fernan kasi pag binitawan po ni Fernan, susubsub po si Shelo. Pwede siyang mabalian uli. Ayan. Ilang beses na po namin tinatry na ilagay po siya sa wheelchair para nga po masanay. Pero hindi po kasi namin talaga pwedeng puwersahin. Gawa nga po nang natatakot din kami na baka magkaroon siya ng fracture ulit sa buto. Lalo na sabi ng vet, ingatan siya kasi malambot po yung buto ni Shelo. Ayan, kaya alalay pa rin si Papa Fernan. Kaya po sa mga nagtataka, bakit si Shelo hinahayaan lang gumapang sa sahig? Kasi parang mas okay pa po kay Shelo yung ganon. Mas masigla pa po siya na nasa sahig siya. Ayan, nabubukang kang yung niya. Oo. Bumubuka ka yung paa niya. Mahirap na po. Baka po kasi madagdagan yung fracture ng paa niya po. Ayan. Kami naman po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Ma'am Josie sa pagbigay po ng wheelchair ni Shelo. Ayan, sa pagbigay po ng wheelchair ni Shelo. Salamat po, Ma'am Josie. At pasensya na po kung di po namin nagagamit yung wheelchair na binigay nyo kay Shelo. Kasi ayan pong wheelchair na binigay ni Ma'am Josie. Inano niya po yan in-express padala kasi nung mga unang araw na hindi po makalakad si Shelo, ina-expect po namin na magagamit niya agad yung wheelchair. Yun nga po dahil yung ni Shelo nun, pakiramdam, mas tumindi. Hindi niya po nagamit agad yung wheelchair. Hanggang sa ngayon po, hindi niya pa rin nagagamit. Pero kami po ay nagpapasalamat kay Ma'am Josie kasi nga po, agad-agad pinadala niya ng wheelchair si Shelo. Ayan. Salamat po, Ma'am Josie. Salamat po, Ma'am Josie. Umaasa rin naman po kami na balang araw, magamit din po ni Shelo yan. Sa ngayon po, intayin lang po natin na mas tumibay pa yung buto niya. Kasi di ba po yung mga dog, habang lumalaki, tumitigas yung buto nila. Di ba paano? Kaya kung sakali po, ganun po yung gagawin natin. Sa ngayon po, ayan, ganyan muna. Standby lang, standby lang. Salamat po, Ma'am Josie, at salamat po sa lahat po. Ito po, para po to sa mga nagtatanong bakit walang wheelchair si Shelo. Ayan. Meron po siyang wheelchair. Ayan po yung kanyang wheelchair.
Ayan po. Salamat po ulit. God bless. Salamat po, Ma'am Josie.